Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isang masaganang biyaya sa lahat ng inyong taga-subaybay ng inyong programa. Ngayon ko lamang po na-discover ang inyong channel dahil sa tulong ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang kanyang pagkakilanlan dahil na rin sa kanyang kahilingan. Noong una ay natuwa ako dahil talaga namang napakaganda ng mga kwentong inyong itinatampok sa bawat upload niyo po sa inyong channel. Mahusay rin po ang paglalahad at talaga namang kawiwilihan ko ng pakinggan bago ako matulog. Binigyan din ako ng inspirasyong sumulat sa inyo ng totoong karanasan ko patungkol sa mga aswang. At sana po ay kapulutan din ng aral at inspirasyon para sa mga sumusuporta ng inyong channel. Kuya Bari, siya nga po pala, ako po si Paeng at ang aking kwento ay nangyari taong 1962 pa sa Antipolo, Rizal. Ang bayang ito ay liblib, ngunit may isang baryo doon na hindi man sibilisado ay hindi naman masyadong pinaniniwalaan ang iba't ibang kwento ng kababalaghan. Ang bawat kwentong may kinalaman sa mga engkanto o aswang ay itinuturing lamang na mga kwentong gawa-gawa at mula sa malikot na kaisipan ng mga tao. Ngunit nang mangyari ang mismong patayan sa aming lugar at mayroong nakasaksi tungkol sa aswang na bugol, ay doon napatunayan ng mga tao na mayroon ngang nabubuhay na mga ganoong klaseng mga nilalang. Nagsimulang pag-usap-usapan ang ganitong uri ng aswang nang mangyari ang isang trahedya sa aking buhay. 5:00 na ng hapon noon, ngunit wala pa rin ang aking ama. Nakapagtatakang inabot ito ng pagdilim sa aming bukid. Gayong noon pa man, pagpatak pa lang ng 4:00 ay umuuwi na ito. Kung kaya't naisip kong sunduin na lamang siya, dala-dala ang aking gasera. Natitiyak kong gagabihin na kami sa aming pag-uwi. Patungo ako noon sa aming bukirin nang nakasalubong ko ang aking asong si Puti. Kasama ito ng aking ama sa tuwing magpupunta iyon sa aming bukid. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mag-isa lamang ito at tahol ng tahol habang nakatingin ito sa akin. Tila nais nitong ipabatid na kailangan kong magmadali sa aking paglalakad dahil mayroong nangyaring masama sa aking ama. Halos takbuhin ko na nga ang makipot na daan patungo sa bukid. Kasunod ko ang asong si Puti. Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling iyon. Aaring nahihilo lamang ang matanda dahil hindi nito natatagalan ang masyadong pagbibilad sa init ng araw. Matanda na po ang aking ama at hindi na nito kinakaya ang sobrang pagod. Ayaw lang nito nang walang ginagawa dahil magkakasakit lang daw siya ng maaga. Kung kaya't pinayagan nilang alagaan nito ang mga bagong tanim na palay. Malayo pa lamang ay natanaw ko na ang aking amang nakaupo sa gilid ng puno ng kawayanan. Sa kaliwang kamay ay hawak-hawak pa ang tali ng aming kalabaw. Sa pagmamadali ko ay nabitawan ko ang gaserang aking daladala kanina. Nauna na ngang lumapit si Puti at wala pa ring tigil sa kanyang pagtahol. Nakita kong may kagat ng kung anong hayop ang binti ng aking ama. 5 bilog iyon, itaas at ibaba. Hugis ngipin ng tao na may matutulis na ngipin. Sa sobrang lalim nga ng sugat, halos mamaga na iyon at masilip ang buto nito sa loob. Namimilipit sa sakit at hindi umaampat ang dugo mula sa kanyang sugat. Napakarami ng dugong nagkalat sa damuhang bahagi ng kinauupuan ng aking ama. Doon ko lang din napansin na hindi nito suot-suot ang kanyang medalyong atardar na minana pa niya sa kanyang lolo. Ang medalyong ito, Kuya Bari, ay pinaniniwalaan nila na nagtataglay daw ng mabisang proteksyon at gamot
para sa mga kagat ng mga hayop na may kamandag at lason. Agad ko namang itinanong sa kanya kung bakit di nito suot ang kanyang medalyon. Ayon sa aking ama, inatake raw siya ng aswang na bugol at sa hindi sinasadya sa kanyang pagtakbo ay nahablot daw ng aswang ang kwintas niya at tumalsik iyon sa kung saan man. Mabilis na kumalat ang lason sa katawan ng aking ama. Mabilis rin ang pagpatak ng aking mga luha dahil anumang oras magmula ngayon ay maaari siyang mamatay at mawala sa amin. Labis-labis ang aking naging pag-aalala, kaya ginawa ko ang lahat upang mahanap lang ang medalyon ng aking ama. Sumagi rin sa aking isipan na kung siguro ay mas kung inagahan ko na lamang ang pagsundo sa kanya, hindi sana siya napahamak at hindi nawala ang anting-anting nito. Halos halukayin ko na ang putik sa paligid ng kawayanan. Nagbabaka sakaling naroroon lamang iyon upang maigamot ko sa sugat niya. Ngunit nanlumo ako nang hindi ko mahagilap ang kwintas. Ilang oras na rin akong naghahanap, subalit talagang bigo po ako. Nagsimula ng kumalat ang dilim at ang gaserang daladala ko ay ayaw na ring sumindi dahil natapon ang gaas. Muli kong nilapitan at pinagmasdan ang bahaging nakagat sa binti ng aking ama. Nangingitim na ang sugat at nagsisimula ng umalsa ang kanyang laman. Napakabilis mamaga ng kanyang balat. Mas lalong tumindi ang aking pag-aalala nang unti-unting nanghihina ang aking ama at hinahabol na ang sariling hininga. Ibiniling niya sa akin na kung hindi daw siya makakaligtas, pilitin ko raw mahanap ang medalyong atardar at kahit ano raw ang mangyari, ipangako ko raw na susunugin ang kanyang bangkay upang hindi na raw siya makapaminsala pa at makahawa ng iba. Kuya Bari, hindi ko po talaga alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon. Tila naninigas ang aking katawan habang pinagmamasdan ko na siya sa unti-unti niyang panghihina. Minsan pa, sinubukan kong muli na hanapin ang medalyon, ngunit talagang bigo lamang ako sa pangalawang pagkakataon. Pagbalik ko ay halos paisa-isa na lamang ang kanyang paghinga. Bago siya tuluyang takluban ng dilim ay ibinili niya sa akin na banggitin na lamang kay ina na aswang na bugol daw ang may kagagawan daw ng kanyang pagkamatay. Dagdag pa niya, maiintindihan na raw iyon ni nanay. At muli ay inulit niyang sunugin ko ang kanyang bangkay oras na siya ay mamatay. Masakit man, ganun nga ang aking ginawa, Kuya Bari. Nang yumao siya ay agad akong kumuha ng mga panggatong at sinilaban iyon kasama ng bangkay ng aking pinakamamahal na ama. Napakahirap dalhin sa dibdib ang eksenang iyon na pinanonood ko ang unti-unting paglamon ng apoy sa pinakamamahal kong ama. Sobrang masakit talaga, Kuya Bari. Batid ko namang nanlaban din ang aking ama dahil kung hindi marahil ay patay na itong naabutan ko. Wakwak at wala ng mata. Ayon na rin sa mga kwento ni tatay na nagiging anyo ng mga nabibiktima ng ganitong klasing aswang. Kaya nasabi ko sa sarili ko na pagbabayaran ng aswang na ito ang ginawa niya sa aking ama. Kamatayan ang nais ko ring maging kaparusahan niya. Sa daan ay halos di po ako makalakad dahil sa labis na panlulumo at kalungkutan. Wala nang patid ang pagtulo ng aking mga luha. Magang-maga na rin ang aking mga mata sa labis na pag-iyak. Daladala ko ang bigat, lalong-lalo na't nag-aalala rin ako sa magiging reaksyon ng aking ina dahil sa nangyari. Noong makarating ako sa aming tahanan
ay natanaw ko ang aking inang nakaabang sa pintuan. Tila naramdaman nito na mayroong nangyaring masama sa kanyang asawa. Sinilipan nito ang aking likurang bahagi sa pag-asang kasama ko pa rin sa pag-uwi si Itay. Agad itong napatayo nang makita ako. Ngunit agad na napalitan ng tanong ang mga mata nito nang makitang hindi ko kasama ang aking ama. Agad niyang tinanong kung nasaan daw si tatay, pero hindi ko magawang banggitin sa kanya ang buong nangyari. Parang may nakabikig sa aking lalamunan. Nang mahimasmasan, ay doon ko lang nasabi sa kanya na naging biktima ng bugol ang aking ama. Nang marinig ito ng aking ina, ay napahagulgol ito ng iyak. Isang sampal ang agad niyang iginawad sa akin. Labis naman akong nabigla sa inakto niyang iyon. Ngunit hindi ako nakaramdam ng galit dahil mas lamang ang awa ko sa kanya. Halos madurog ang puso ko sa eksenang aking nakita. Nang matapos siyang umiyak ay mas lalong di ko napaghandaan ang mga sumunod na nangyari. Kuya Barry, sinisi ako ng aking ina sa pagkamatay ni tatay. Nasaan raw ako at bakit hindi ko daw siya natulungan? At kung bakit di ko daw siya tinawag bago man lang sunugin ang bangkay ng kanyang asawa? Napayuko na lamang ako at sinabi kong iyon ang bilin ni Itay. Matapos kong sabihin iyon ay tumalikod na sa akin ang aking ina. Nang gabing ding iyon ay agad niyang iniayos ang kanyang mga gamit at sinabing aalis na lamang daw siya at ayaw na niyang mamalagi sa aming bahay. Nagulat naman ako sa itinura ng aking ina. Kinabukasan ay wala na ang aking ina. Napag-alaman kong namasukan ito bilang isang katulong at iniwan niya ako upang sumama sa kaibigan nitong nasa lungsod ng Maynila. Hindi na raw siya babalik sa aming tinitirhan dahil maaalala lamang daw niya ang pagkamatay ni Itay. Babalik na lamang daw siya kung magagawa kong makamit ang hustisya. Nakakalungkot man ay tinanggap ko na lamang ang lahat. Marahil ay kasalanan ko talaga dahil ako'y mabagal. Kung nasundo ko si Itay, marahil ay buhay pa siya. Naging usap-usapan sa aming barangay ang biglaang pagkawala ng aking ama. Kahit ano pang pagpapaliwanag ang sabihin ko tungkol sa totoong nangyari, sa kasamaang palad, walang gustong maniwala sa akin. Lahat sila pinagtabuyan ako paalis. Dahil ang totoo, ako daw ang pumaslang sa aking ama at gawa-gawa ko lamang daw ang aking kwento. Sa huli, ako pa rin ang pangunahing suspek sa pagkamatay ng sarili kong ama. Ang iba naman ay tikom ang bibig sa mga kwento ko. Hindi pa raw nila napapatunayang totoong may bugol. Kailangan ko pang patunayang totoo ang aking mga sinasabi sa pamamagitan ng paghuli sa mga ganitong nilalang. Kaugnay nun, upang mabigyan ko rin ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama, kailangan ko raw maiharap sa kanila ang aswang. Dahil doon, Kuya Barry, ay nahumaling ako sa paghahanap ng medalyong atardar. Bukod kasi sa ito na lamang ang nagsisilbing alaala ng aking ama, ay alam kong ito ang makakatulong sa akin sa paghahangad ko na mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Inaabot din ako ng gabi sa paghahanap at hindi ako nag-aalala sa panganib o posibleng pagsalakay sa akin ng nilalang na iyon. Ang mga tao naman ay patuloy na napupuot sa akin at ako'y pinalayas sa aming tahanan. Wala akong pagpipilian kung hindi ang tumira sa bahay ng aking tiyahin na kapatid ni tatay. Kuya Barry, ang kapatid ni tatay ay balo na at may 2 anak na lalaki.
Mabuti na lamang ay mabait sila at hindi ako itinuring na kriminal. Bagkus ay inalagaan ako at itinuring nilang kapamilya. Hanggang sa sumapit ang araw ng ika-40 araw ng pagkamatay ng aking ama, isang lalaki ang natagpuan sa gitna ng palayan. Wakwak ang kanyang tiyan, nawawala ang mga lamang loob at nawawala ang mata. Iyon yung hinihingi kong senyales na mayroong katotohanan ang aking sinasabi tungkol sa pagsalakay ng aswang sa aking ama. Ngunit hindi po nangyari ang aking inaasahan. Ang mga tao ay hindi pa rin naniwala. Ibinintang lamang nila iyon sa isang mabangis na hayop na maaaring naligaw o gumagala-gala daw tuwing gabi. Sa pangatlong pagkakataon, sinikap kong muling hanapin ang medalyon. Noon ko mas higit na kailangan ang anting-anting na iyon ng aking ama. Ayon kasi sa kanya, malalayo daw sa panganib na dala ng aswang ang sinumang taong nagmamay-ari nito. Maliban lamang kung ito ay huhubarin o sadyang matatanggal sa pagkakasabit. Ito daw ang pinakamataas na uri ng anting-anting na kayang gamutin kahit ang pinakamatinding lason na dulot ng mga mababangis na nilalang. Kung kaya't halos maghapon kong hinagilap ang kwintas at gano'n na lamang ang aking pagkatuwa nang matagpuan iyon sa putikan. Halos matabunan na iyon ng putik kaya pala mahirap mahanap ito. Masaya akong nakita iyon pero nalungkot dahil naalala kong bigla ang aking ama. Nabanggit ko na lamang sa aking sarili na kung sana ay agad ko iyong natagpuan, buhay pa sana siya at di ko dinadanas ang panggigipit sa akin ng aking mga kababaryo. Mahigpit ko itong hinawakan habang papunta sa tabi ng isang bukal. Doon ko lamang kasi pwedeng linisan ang bagay na iyon. Isang malinis na tubig na pwedeng inumin ng tao. Natandaan ko lamang iyon mula sa mga kwento ng aking yumaong ama. Ang anting-anting na iyon ay kailangan kong madasalan para sa pagsisimula ng bagong bisa nun. Naalala ko noon tuwing Martes at Biyernes, nakikita ko si ama na binubulungan ng orasyon ang atardar na nakasulat sa kapirasong papel na nakasingit sa altar ng aming mahal na birhen at nakababad ito sa tubig na nanggaling sa bukal o buhay na tubig. Kailangan ko iyong magawa sa loob ng 10 araw. Sa pamamagitan nun, maibabalik ang nawalang dasal at bisa ng anting-anting. Isang araw, habang naglalakad ako sa may bandang paanan ng bundok, ay may nadaanan akong sirang abandonadong bahay na gawa sa mga rita-ritasong kahoy ng niyog o yung tinatawag na mga islab. Lumang-luma na iyon at tila walang nakatira. Halos palibutan iyon ng mga gumagapang na damong ligaw. Masukal ang paligid at nagkalat ang mga basag na bote. Lumabas roon si Berto at sinabi niyang iyon raw ang dating tahanan ng kanilang ama. Sa pagkakaalam ko, nanggaling na ako roon noong ako'y bata pa, pero iba na ang hitsura nito ngayon. Naramdaman ko ang biglaang pag-init ng aking kwintas sa loob ng aking damit. Palatandaan iyon ng isang naghihintay na panganib. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng isang hinalang may itinatago ang aking pinsan. Isang lihim na dapat kong matuklasan. Gumawa ako ng sarili kong pagsisiyasat tungkol sa bahay na iyon. 2:00 ng madaling araw, bumalik ako sa lugar na iyon. Habang papalapit na ako ng papalapit sa pintuan, mas tumitindi ang init na nililikha ng aking suot-suot na kwintas. Ngunit hindi ko ito maaaring hubarin, kaya tiniis ko ang nakapapasong epekto noon sa aking dibdib.
Pumasok ako sa loob. Ngunit hindi anyo ng bahay ang sumalubong sa akin, kung hindi bumungad ang isang kuweba. Dahan-dahan akong pumasok. Ingat na di makagawa ng kahit anumang ingay. Mabaho ang naaamoy kong samyu ng hangin nagmumula sa loob ng kuwebang iyon. May iilan din akong nakitang mga bungo at iba't ibang klase ng buto na di ko mawari kung anong klaseng hayop iyon. Doon ko rin nakita ang antigong krus ng simbahan na matagal nang nawawala. Nakatusok ito sa isang bungo ng tao ng pabaliktad. Ang tanawing iyon, alam na alam kong may masamang pahiwatig. Naglakad pa ako ng bahagya at habang nararating ko ang pinakapusod nun ay lalong dumidilim sa loob. Hindi ko alam kung gaano kalaki o kahaba ang loob nun, pero habang naglalakad po ako ay may narinig akong ingay. Parang mga taong sabay-sabay na nagdarasal. Isang uri ng dasal na hindi ko maintindihan. Pagpasok ko ay nakita ko ang 3 bugol. Isang nilalang na may matatalas na kuko, matutulis na ngipin at kahawig rin ng sa tao. Ang kanilang laway ay kasing bagsik sa laway ng asong nauulol. Tila isang kamandag ng kobra kung ito ay manalasa sa dugo ng kanilang mga biktima. Madalas nga itong maihalang tulad sa isang asong may rabies. Ang pagkakaiba lamang ay kahawig siya ng tao at madalas matatagpo ang nagtatago sa kabundukan o di kaya naman sa mga kuweba upang magkubli sa nakapapasong sikat ng araw. Kuyabari ang mga bugol ay tao lamang din, ngunit wala sa katinuan ang kanilang pag-iisip. Hinahanap nila ang mga antingerong katulad ko. Ang nagmamay-ari ng medalyong atardar ay isang pagkain para sa kanila. Isang alay na inihahandog sa kanilang Diyos na si Satanas. Para sa kanila, isang karangalan ang makapatay ng taong may matinding kapit sa anting-anting. Ngunit hindi ako makaramdam ng takot sa sandaling iyon. Mas nanaig ang kagustuhan kong mabigyan ng hustisya ang aking yumaong ama. Nakita ko na ang kanilang pinagkukublihang kuta sa tuwing sumasapit ang gabi. Magkahawak ang mga kamay nila habang nagdarasal, sa tingin ko ay orasyong mula sa makakaliwa. Nakayuko at nagdarasal sila sa harapan ng isang mahabang higaan kung saan nakahimlay ang isang kalansay na mayroong suot-suot na itim na damit. Katabi ang isang mahabang kutsilyong may bahid pa nga ng dugo. Nakahubad sila ng damit maliban sa ibabang bahagi ng kanilang katawan. Ang pinakamatangkad ay mayroong maskara sa ulo ng asong gubat at ang dalawa naman ay nakalantad ang tunay na hitsura bilang isang bugol. Maya-maya'y nagulat na lamang ako nang sabay-sabay silang napatingin sa gawi ko nang matapakan ko ang isang kapirasong sangang nakakalat sa aking kinaroroonan. Dahilan iyon upang lumikha ng ingay at maagaw ang kanilang atensyon. Bigla akong kinabahan nang isa-isa silang napatingin sa akin. Hindi ko matatawaran ang kabang lumukob sa aking pagkatao. Tila bigla akong naduwag sa aking mga nakita. Nagmadali akong makaalis sa lugar na iyon. Halos hindi ko na nga nilingon ang kuwebang iyon. Sinikap kong makalayo sa pamamagitan ng aking pagtakbo ng matulin. Lalabas ako ng kuwebang iyon at hihingi ako ng tulong sa aming barangay upang malaman na rin nila na may ganitong aswang sa bayan namin. Halos hindi ako makapagsalita sa aking mga nagawa
nang makarating sa aming punong tanggapan. Nakaharap ko rin ang kapitan naming si Katasyong at isinalaysay ko dito ang mga nakita ko. Ngunit pinagtawanan lamang nila ako kasama ng mga tanod niya. Hindi sila naniwalang mayroong mga bugol na nabubuhay sa aming lugar. Kwentong bayan lamang daw iyon at panakot sa mga bata. Ngunit dahil doon, pinilit ko pa rin silang samahan na lamang ako sa kuweba upang mapatunayan kung di ako nagsisinungaling. Wala silang nagawa kung hindi ang samahan ako, maski ang tingin nila sa akin ng mga oras na iyon ay nasisiraan na ng bait. Bumalik kami sa sinasabi kong bahay at doon na ay dahan-dahan kaming lumapit. Dala ang kanilang mga sibat at panghampas, nakiramdam ang bawat isa. Ngunit ang nakapagtataka, wala na roon ang mga bungong nakita ko bago ako pumasok. Wala na rin doon yung krus sa bungad. Naging isa na lamang iyong abandonadong bahay sa bukana ng kuweba. Ngunit pinilit ko pa rin silang dalhin hanggang sa kaloob-loob ng yungib na iyon. Doon ay lumantad ang isang maliit na higaang nakita ko kanina. Ngunit wala nang bakas ng kung anumang ginagawa nila nang sila ay makita ko. Malinis at tahimik na ang loob. Naku naman, paeng-paeng. Sa susunod naman, kung gagawa ka ng istorya, galingan mo naman. Wika ni Kapitan Tasyong. Galit na galit itong iniwan ako. Mabilis ang mga bugol sa ginawa nilang paglilinis sa lugar. Kuya Bari, sigurado ako sa aking mga nakita at hindi ako nagkakamali sa kanilang mga hitsura. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, nagsigawan na ang mga tanod niya at si Kapitan Tasyong. Napag-alamang kong sinalakay na sila ng aswang. Ang problema, itinapon na nila ang kanilang mga sibat. Hindi nila napaghandaan ang pagsalakay nun. Agad kong binitbit ang daladala kong gasera at lumapit sa kanila. Agad namang nagsipulasan ang dapat sanay manginginain na mga bugol. Doon ko nadiskubring takot sila sa liwanag ng gasera. Pagkatapos nun ay lumapit pa ako sa kanila. Nakita ko ang mga tanod at si Kapitan na sugatan. Agad kong inilagay ang gasera sa gitna nila. Ginamot ko ang kanilang mga sugat gamit ang aking medalyong atardar. Idinikit ko iyon sa sugat una ni Kapitan. Halos manginig sa takot ang taong iyon. Ni hindi makapagsalita maging ang kanyang mga kasama dahil sa labis na pagkabigla. Lahat sila pinanonood lamang ako sa aking ginagawang panggagamot sa kanila. Gamit ang anting-anting ng aking ama, hindi ko iyon inialis sa sugat ni Kapitan. Kusa itong didikit at kusa ring matatanggal kapag ka nahigop na nito ang lason o ang pamandag. Pagkatapos niya ay isinod ko naman isa-isa ang kanyang mga tanod. Nang matapos ang aking panggagamot ay sinabi ni Kapitan sa akin na ilihim muna ang aming mga nasaksihan upang hindi daw iyon magdulot ng kaguluhan sa aming baryo. Nagpasalamat naman sila pagkatapos ko silang magamot na lahat. Sa pagkakataong iyon, naniwala na sila sa akin at nangakong sasamahan ako sa aking laban. Umuwi naman kaming ligtas at tahimik pagkatapos. Kuya Bari, dahil po sa nangyaring iyon ay unti-unting gumaan ang aking pakiramdam. Dahil hindi na ako nag-iisa sa pagharap ko sa mga aswang na pumatay sa aking ama. Mabibigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay nila. Mapapauwi ko na rin ang aking umalis na ina. Masayang masaya ako ng mga sandaling iyon. Ngunit ang labis na kaligayahan ay mayroon na kapalit pala. Dahil sa muli kong pagbabalik sa bahay namin ay agad may nagbalita
na nagpatiwakal daw ang aking ina dahil sa matinding depresyon sa pagkawala ng tatay ko. Natagpuan siyang nagbigti sa silid niya sa bahay mismo ng kanyang naging amo. Napaiyak na lamang ako dahil akala ko ay makikita niya ang hustisyang nararapat, ngunit wala na siya. Halos manglumo ako sa aking nabalitaan. Napaluha na lamang ako sa labis kong pagdadalamhati. Nawala na ako ng ganang mabuhay at kinalimutan ang binabala kong pagpuksa sa mga bugol. Hinayaan kong sila kapitan na lamang ang maghanap sa mga aswang. Nawala na rin si Berto at ang aking tiyahing si Sita. Hanggang sa isang araw, natagpuan ang isang tanod na wakwak na ang tiyan at nawawala ang mga mata. Sa tabi ng kanyang bangkay, natagpuan doon ang katawan ng patay na katawan ng isang bugol. Nagkagulo ang mga tao. Napuno ng pagtatanong ang kanilang isipan nang makita ang hitsura ng halimaw. Sinisi ang kapitan sa paglilihim nito tungkol sa mga bugol. Sinunog nila ang bangkay ng aswang, ganun din ang biktima nito. Kagaya ko, naulila rin sila sa mga mahal nila sa buhay. Si Berto ang susi sa kanilang mga suliranin. Ito ang nakakaalam kung saan nagtatago ang mga aswang. At sa aminin ko man at sa hindi, na nalaytay sa aking ugat ang katotohanang may dugo rin ako ng isang aswang. At dahil sa kakayahan ng aking ama at ng anting-anting nito, nagawa niyang tanggalin sa kanyang dugo ang dugo ng mga bugol. Ito ang katotohanang pilit naming itinatago sa mahabang panahon. At dahil hindi iyon matanggap ng kaanak ng aking ama, nagawa nitong patayin at alisin nila sa landas ang nagmamay-ari ng medalyong atardar. Sila ang pumatay sa aking ama. Sariling dugo at laman nila ay kanilang tinapos at biniktima. Kuya Bari, hindi ko nabigyan ng ipinangako kong hustisya ang aking ama at ina. Nawala na kasi ng tuluyan ang aking tiya at mga anak nito. Ganoon talaga siguro ang kapalaran ko. Wala na akong magagawa sa bagay na itinadhana ng may kapal. Lumipas ang maraming taon, tuluyan ng nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa aswang na bugol. At dahil na rin sa unti-unting pag-unlad ng aming lungsod, ay unti-unti na rin nawala ang paniniwala na minsan o higit pa ay may nanirahang ganoong uri ng nilalang sa aming baryo. Dahil sa nangyaring iyon, Kuya Bari, ay pinili ko na lamang na maging isang manggagamot tulad ng aking ama. Sa kasalukuyan po ay isa na akong manggagamot ng mga natutuklaw ng ahas, kagat ng asong nauulol o di kaya naman ay mga asong may rabies at kung minsan ay kagat ng mga makakamandag na hayop sa aming lugar. Kaya doon, unti-unti akong nakilala ng mga tao at itinuring na isang mahusay na antingero ng Rizal. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Masaya akong mapakinggan ang aking karanasan sa inyong YouTube channel. Hindi ko man nabigyan ng hustisya ang aking ama, ay naduktungan ko naman ang mga buhay ng mga tao sa aming lugar. Maraming salamat muli at hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Paeng. Sa ating kasalukuyang panahon ngayon, ay tila ba nawala na at nakalimutan na natin ang tungkol sa mga aswang. Dahil sa pag-unlad at pagdating ng mga makabagong teknolohiya, ay sumabay na rin sila sa daloy ng panahon. Kadalasang napapabalita na may mga pag-atake ng aswang ay doon lamang sa mga liblib na lugar o di kaya ay sa bahagi ng Kabisayaan.
Kadalasan nilang mga biktima ay mga buntis, mga may sakit o di kaya naman ay mga taong may atraso sa kanila. Narito ako ngayon, Idol Barry, upang ibahagi sa inyo itong aking karanasan tungkol sa aswang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dario. 46 anyos at ako po ay moreno. Matangkad at medyo may katangusan po ang aking ilong. Pangalawa ako sa aming magkakapatid at sa ngayon ay may asawa na ako at isang anak. Nangyari nga pala ito panahong binata po ako sa Tomas Opus, Southern Leyte, kung saan nakilala ko itong si Fredo. Siya ang naging dahilan kung bakit ako naniniwala na totoo ang mga aswang. Taong 1980 ay napagpasyahan ng mga magulang ko noon na magbakasyon muna kami sa Leyte. Kaya pinadalhan niya ng sulat ang kapatid niyang naroroon upang ipaalam na papunta kami sa kanila. Uso pa kasi ang pagpapadala po ng sulat noon, Kuya Barry. Kung kaya't umalis kami, sakay ang isang barko at pagkarating namin sa pier ay sumakay kami ng sasakyan papunta naman sa Southern Leyte. Pagkarating namin doon, Idol, ay agad kaming sinalubong ng mga kapatid ng aking ina. Iyong iba ay napaiyak pa sa saya dahil sa pagdalaw namin sa kanila. Tahimik po sa probinsya, hindi katulad sa syudad na sobrang ingay at mausok. Presko rin ang hangin sa bukid at maaliwalas ang paligid. Sa mga panahong ito, Idol, ay naisipan kong maglibot-libot muna sa paligid. Nagbabaka sakaling may makita akong mapaglibangan. May nakita akong mga paninda sa gilid ng kalsada. Naaliw po ako sa panonood sa kanila, kaya di ko tinitingnan ang dinadaanan ko hanggang sa may nabunggo akong isang lalaki, Kuya Barry. Kaagad naman akong humingi ng pasensya sa kanya, ngunit tiningnan niya ako ng masama. Kabago-bago ko pa lang sa lugar na iyon pero may galit na kaagad sa akin at pakiramdam ko noon ay gagantihan niya ako anumang oras. Kung kaya't nagmamadali akong umuwi sa bahay para magpahinga muna. Bigla na lang akong na-bad mood noon at nawala ng gana. Naisipan kong bukas na lang ako maglalakwatsa ulit. Pagkarating ko sa bahay nila Tia, ay naabutan ko silang naghahapunan. Kumain na lang ako at hindi sila pinansin. Nagtataka sila sa inasal ko ng gabing iyon, ngunit sinabi ko na lang na wala lang ako sa mood. Nang dumating ang kinabukasan, ay naglibot-libot muli ako sa kalye. At doon ay muli kong nakita yung lalaking nakabangga ko kahapon. Tinitingnan ko lang siya. Naglalakad-lakad lang ito, kaya lang nahihiwagahan ako sa presensya niya. Kaya ewan ko ba kung anong pumasok sa isipan ko. Naisipan kong sundan na lang ito ng palihim. Nagtanong-tanong din ako sa mga taga roon kung kilala ba nila ang lalaking iyon at kung ano ang trabaho nito at kung saan ito nakatira. Ewan ko ba, para akong espiya nung mga oras na iyon. Ayon sa nalaman ko, Idol Barry, ang pangalan nito ay Fredo at isa raw itong security guard sa isang bangko. Maraming nagsasabi na wag daw akong lalapit sa lalaking iyon sapagkat hinihinalaan daw itong isang aswang. Ang kinagulat ko pa, mayroon daw nakakita sa lalaking nakatuwad at nagpalit ng anyo. Umiiwas daw sila sa lalaking iyon dahil delikado raw at baka mahawaan pa sila. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanila noon, Idol Barry, sapagkat di naman talaga ako naniniwala na may mga ganoong klaseng nilalang. Nang marinig ko ang sinabi ng Ali ay mas lalo lang akong naghinala
sa tunay na pagkatao nito. Dali-dali akong nagpaalam sa mga taong napagtanungan ko at sinundan ko na lang ang lalaking iyon. Pinigilan pa nila ako, ngunit hindi po ako nakinig sa kanila. Lumiko ako sa isang iskinita at tumakbo pa sa may unahan. Maya-maya'y pumasok ako sa isang malaking bahay na medyo sira-sira pero may mga lumang gamit pa naman. Pakiramdam ko matagal na itong abandonado. Habang patuloy kong tinitingnan ang kabuuan ng bahay ay napadako ang tingin ko sa antik na salamin. Kasing tangkad ko ito at halata na ang kalumaan nito. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ay laking gulat ko dahil may nakita akong tao sa aking likuran na tabingi ang mukha. Kinilabutan ako at dali-dali akong lumingon at tumambad sa aking harapan ang lalaking sinusundan ko, Kuya Bari. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon dahil tinitigan niya ako ng masama. Kung nakamamatay lang ang titig niya ay maaaring patay na ako dahil sa talim nito. Ababay, ikaw yung nakita ko kahapon at may tapang ka pa talagang sundan ako dito ngayon. Ano bang gusto mo? Yung tumigil ang edad mo at paglamayan ka na? Baka nakakalimutan mong baguhan ka pa lang dito Hindi mo pa ako kilala, bata. Huwag mo nang alamin kung sino ako at baka magsisi ka lang. Iba ako magalit. Galit na wika ng lalaki. Habang sinasabi niya iyon ay nanlilisik itong nakatingin sa akin. Hindi naman sinasadyang nagkatagpo ang mga mata namin at halos di ako makapaniwala noon, Kuya Bari, dahil nakita ko ang sarili kong nakabaligtad sa kanyang refleksyon. Labis ang takot na naramdaman ko ng mga sandaling iyon, Idol Bari. Para akong poste na hindi maigalaw ang aking mga paa para sana umalis na sa harapan ng lalaking iyon. Alam ko ng mga sandaling iyon na hindi siya ordinaryong tao. Pinilit ko ang sarili kong makagalaw at dahan-dahang umatras, ngunit agad din akong napatigil at napahawak sa dingding na nasa aking likuran. Naisip ko na iyon na yata ang katapusan ko. Wala na akong maaatrasan pa. Pumikit na lang ako at tinanggap ang kapalaran ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mga yabag at boses papalapit sa lumang bahay. Kung kaya't agad akong napamulat at tumambad sa akin ang mga taong napagtanungan ko kanina. Hinanap ko rin ang gwardiya pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Kinilabutan ako, grabe. Sabi nga ng mga taong tumulong sa akin, mabuti na lang daw at sinundan nila ako. Ayon pa sa kanila, hindi naman daw dito ang bahay ng gwardyang iyon. Maaaring nalaman nitong sinusundan ko siya kaya dinala niya ako sa lumang bahay. Napag-alaman ko ng mga oras na iyon kung saan ito nakatira. Kaya isang gabi, lihim akong pumunta sa tinitirhan ng gwardya. Maliwanag noon ng buwan at tanaw na tanaw ko mula sa aking kinaroroonan ang bahay nito. Ewan ko ba, Kuya Bari, kung ano na naman ang pumasok sa kukote ko at sinundan ko muli kahit alam kong kakaiba siya. Medyo distansya ang pwesto niya sa mga kabahayan. Nanatili lang akong nakatago sa malaking kahoy habang patuloy na nagmamasid sa kanilang bahay.
Ilang oras ang lumipas, idol, ay muntikan na akong maidlip nang makarinig ako ng isang hiyaw na parang biik na kinakatay. Tapos biglang bumukas iyong bintana ng ikalawang palapag ng bahay ni Fredo, yung gwardya. Saksi ang dalawang mata ko, Kuya Bari, na tumutulo ang laway nito at para ring may langis ang buong katawan niya. Hindi ko mapagtanto kung bakit ganoon ang kanyang itsura. Tanaw ko siya mula sa kinaroroonan ko. Wala itong saplot, pero ang mas ikinatakot ko noon ay ang pag-iba nito ng anyo. Biglang naging isang malaking itim na ibon at lumipad papalayo. Kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata at kinurot ko pa ang aking hita. Ngunit gising po ako. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Dahil sa pangyayaring iyon ay bigla akong natakot at nawala sa aking sarili. Napatakbo ako nang wala sa oras dahil sa kaba at lumikha ito ng kaluskos sa paligid. Dali-dali akong tumakbo noon pauwi sa amin dahil sa nalaman at natuklasan ko. Tumpak, totoo nga yatang aswang ang animal na iyon. Tumakbo ako ng mabilis noon dahil alam kong ako ang puntirya niya, lalo na't nakarinig ako ng pagaspas ng mga pakpak sa di kalayuan. Alam kong sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, na hindi ako tinatantanan ng gwardyang iyon dahil nalaman ko na ang kanyang lihim. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may biglang sumunggab sa akin mula sa likuran at napasubsob po ako sa damuhan. Napapikit at napaigik ako sa sakit pero hindi ko iyon ininda, lalo na nang makita ko ang isang dambuhalang baboy na nanlilisik ang mapupulan nitong mga mata at naglalaway ang bibig. Nagtataka man ay natakot din ako sa bilis ng kanyang pagpapalit ng kanyang anyo. Sa pangalawa nitong pag-atake sa akin ay nakailag ako, kaya bumangga ito sa puno ng mangga at nakakuha ko ng pagkakataong makatakas. Sa totoo lang, idol, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Sakit, hingal, uhaw at labis na takot. Habang patuloy ako sa aking pagtakbo, ay naririnig ko pa rin ang hiyaw ng nilalang hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Kinabahan lalo ako. Maya-maya'y isang huni ng ibon ang aking narinig. Mahina ito, kaya nakampante ako. At ako'y napangiti dahil sabi ko'y ligtas na ako dahil tanaw ko na rin ang mga kabahayan. Ngunit nagkamali ako. Akala ko ay hindi na ako susundan pa. Ngunit bigla na lang akong kinalmot ng lumilipad na nilalang. Napunit po ang damit ko noon at nagkaroon ng daplis ang aking balikat. Nagsisigaw na ako at humingi na ako ng tulong at doon na nagsilabasan ang mga kapitbahay doon. Nakita ko rin ang mga magulang kong lumabas ng bahay at dali-daling tumakbo sa direksyon ko. Ramdam at kita ko sa kanilang mga mukha noon ang pag-alala at pagkalito sa mga pangyayari. Inalalayan nila ako papasok sa bahay at isinalaysay ko naman sa kanila ang buong pangyayari. Habang sinasalaysay ko po yun, ay nakikinig din ang mga kapitbahay namin doon. Noong malaman nila ang mga nangyari, nagkaisa sila at sinugod nila ang bahay ni Fredo. Pero sa kanilang pagbalik ay sinabi nilang wala na raw tao sa loob ng bahay. Sabi din ng iilan, maaaring umalis ito dahil natuklasan na ang kanyang tunay na pagkatao. Nangamba po ako araw-araw dahil baka balikan pa ako noon ni Fredo.
pero sa awa po ng Diyos ay hindi na niya ako binalikan pa. Lumipas ang mga araw, hindi na muling nakita pa itong si Fredo na gwardiya. Bumalik na rin po ako sa lugar namin. Hindi ko talaga inaakala na makakaranas po ako ng ganoon. Hindi ako makapaniwala na nakatagpo ako at nakakita na ako ng totoong aswang. Isang karanasan po ang aking hindi malilimutan na muntik nang magpahamak sa aking buhay dahil lang sa isang aswang na gwardiya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Idol Barry, at maraming salamat po sa mga nakinig ngayon. Sana po'y mabasa nyo at sana po'y mapili nyo po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Dario. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Kamusta na po kayo? Nais ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Itong kwentong ito po ay nangyari noong kabataan namin. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eric at ang kapatid ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Dindo. Noong mga panahong iyon, may pwesto sa palengke ang aming mga magulang. Kaya madalas ay wala sila sa aming bahay dahil abala sila sa negosyo. Maagang umaalis sila nanay at ginagabi rin sila sa kanilang pag-uwi. Sa kadahilanang iyon, madalas kami nilang paalalahanan na wag lalabas sa bahay tuwing gabi. Oh, pagpatak ng 6:00 ng gabi wag na kayong lumabas. Alalahanin niyong nasa liblib tayong lugar at hindi natin alam, baka may makasalamuha tayong hindi natin kauri. Wika ng aking ama. Sa kadahilanang bata pa po kami noon, Kuya Barry, natakot kami sa sinabing iyon ng aming ama. Iyon ang dahilan kung bakit sinunod namin ang kanyang habilin sa amin. Ngunit hindi namin akalain ni Dindo na may kakatuwang bagay pala kaming mararanasan. Araw ng Sabado noon, dahil iyon ang araw ng pamamalengke ng mga tao. Umaga pa lang ay wala na ang aming mga magulang. Nag-iwan lang sila ng sulat kung ano ang aming dapat gawin. Dahil doon, agad naming ginawa ang habili nila at saka naglaro ng buong maghapon. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming paglalaro noon, nang mapatitig itong si Dindo sa silong ng aming bahay. Kuya, paano kaya kung mag-alaga tayo ng manok? Tapos dyan natin ikukulong dyan sa silong ng ating bahay. Sabi sa akin ni Dindo. Pwede rin naman. Hayaan mo at sasabihin ko ang naisip mo kina tatay. Para naman may ibang libangan tayo maliban sa paglalaro. Nakakapagod din kasi maglaro maghapon. Sambit ko naman sa aking kapatid na kanya namang tinanguan kaagad. Bandang 5:00 na ng hapon noon nang matapos kami sa aming paglalaro. Sa kadahilanang iyon, umuwi na kami sa bahay at saka nagpasyang magsaing. Naku, kapag dumating sila nanay at hindi pa luto ang sinaing, tiyak napapagalitan nila tayo. Sabi ko sa aking kapatid. Maluluto yan kuya, huwag ka mag-alala. Isa pa, baka mga 8:00 pa dumating sila nanay makauwi, kagaya nung nakaraang Sabado. Wika naman sa akin ni Dindo. Habang hinihintay ang pagkaluto ng sinaing, nagpasya kaming magkapatid na pumunta muna sa sala at saka magkwentuhan tungkol sa mga nakakatakot na bagay. Mahilig kasi kaming magtakutan ng kapatid ko, Kuya Barry. Kaya noong nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap noon, nang may marinig akong pagaspas ng pakpak na parang lumapag sa bandang likuran ng aming bahay. Pareho kaming napakunot noo ni Dindo dahil hindi namin alam kung ano iyon. Ha? Ano kaya yun? Wala naman tayong alagang manok .
Sambit ko sa aking kapatid. Hala, hindi kaya may aswang sa ating paligid, kuya? Kita ko ang pagkatakot sa mukha ni Dindo, lalo na nung may marinig pa kaming kumahig. Natahimik kaming magkapatid at saka nagmatsyag kami sa paligid. Nang walang ano-ano, may narinig kaming pagyabag na patungo sa silong ng aming bahay. Pareho kaming kinabahan ni Dindo at hindi alam kung ano ang aming gagawin. Ay, ano yun? Patayin mo muna ang gasera at saka kunin mo dito yung debateryang flashlight. Kinakabahang utos ko sa aking kapatid. Napatango siya sa akin at saka sinunod kung ano ang aking sinabi. Noong nakapatay na ang gasera, sinubukan kong sumilip sa siwang ng sahig. Tiningnan ko kung ano ang meron sa silong. Subalit wala naman akong maaninag. Noong wala akong makita, nagpasya akong buksan ang aking flashlight. Itinuto ko iyon sa siwang ng sahig at naggulat ako nang may makita akong manok na nasa ilalim ng aming bahay. Dahil sa aking pag-ilaw ng flashlight sa siwang, napansin iyon ng manok. Tumingala iyon sa akin at nanlaki ang aking mga mata noong makitang nagbabaga ang mga mata ng nasabing manok. Pulang-pula ito. Anong klaseng manok kaya ito? Kanino kaya ito? Nang mga sandaling iyon, sinabi ko sa aking kapatid ang nakita ko. Dahil doon, lumapit din si Dindo sa akin at saka sumilip sa siwang kung saan ako nakasilip. Subalit, pagkasilip niya sa siwang ng sahig, biglang tumakbo ng mabilis ang manok na iyon. Kaya hindi na niya nakita pa. Kuya, wala namang manok dito sa silong ah. Sabi ni Dindo sa akin. Ha? Hindi, meron yan. Tumakbo nga lang noong sumilik pa sa siwang. Pero totoo, may manok sa silong ng bahay natin. Pero kakaiba yung itsura niya eh. Nakakatakot eh. Nagbabaga kasi yung mga mata niya. Tsaka napansin ko, parang malaki yung mga paa niya na parang sa bata. Wika ko sa kanya. Ano? Parang sa bata? Naku, hindi kaya aswang iyon? Tanong ni Dindo sa akin. Napakibit balikat na lang ako dahil hindi ko rin alam kung ano yung nakita ko, Kuya Bari. Noong masiguro naming wala na ang manok na iyon, muli naming sinindihan ang gasera. Hindi na kami nagkwentuhan ng mga nakakatakot dahil baka muling bumalik ang manok na iyon at masinlak lang kaming dalawa. Bandang 8:00 na ng gabi noong makauwi ang aming mga magulang. Pagkapasok ng aming mga magulang, nagulat kami sa tanong ng aming ama. Oh, kaninong manok yung nasa silong ng ating bahay? Mukhang panabong yun ah. Tsaka ang taba ah, parang mas malaki sa mga manok dito sa ating baryo. Kakaiba. Wika ng aking ama. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Dindo dahil sa sinabi niya. Pareho kaming nakaramdam ng kaba. Magsasalita pa sana ako nang muling magwika ang aming ama. O sa susunod sabihin niyo naman ako kung mag-aalaga kayo ng manok para naman mabilhan ko ng patuka. Wika niya. Pero itay, wala po kaming alagang manok. Wika naman ni Dindo. Ano? Kung gayon, kaninong manok ang nasa silong ng ating bahay? Tanong ng aking ama. Kahit na kinakabahan man, Kuya Bari, lumapit ako sa aking ama at saka bumulong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Tay, hindi po manok yun. Kanina po nung nakita ko sa ilalim, pero noong tingnan ko, nakita kong parang tao ang kanyang mga paa. Tsaka, tay, kitang-kita ko nagbabaga ang kanyang mga mata. Nakakatakot po. Kinakabahang wika ko sa aking ama. Ay anak ng po, kung hindi manok ang nasa silong, ibig sabihin, hindi na naituloy ng aking ama ang kanyang sasabihin dahil noong mga sandaling iyon, dali-daling kinuha ng aking ama ang kanyang itak at saka flashlight. Nagpasya siyang bumaba sa aming bahay upang tignan ang silong. Noong mga sandaling iyon, nagpasya din kaming tatlo ni Dindo at saka si Nanay na sumilip sa siwang ng sahig. Doon nawari kong hindi kami pinaglalaroan ng aming mga paningin dahil kitang-kita namin ang malaking manok na kumakahig sa silong ng aming bahay. Kung anong uri ka mang nilalang ka, umalis ka na rito bago kita mataga. Sigaw ng aking ama habang iniilawan ang manok at saka nakahawak sa kanyang itak. Lumingon sa kanya ang manok at saka muling kumahig. Kasunod noong Kuya Bari, patakbong lumabas iyon at saka patungo sa direksyon ng aming ama. Sa kadahilan ng iyon, napasigaw ang aming ina. Uy, mag-iingat ka! Nang mga sandaling iyon, tumakbo kami patungo sa bintana at saka dumungaw roon. Nakita namin ang aming ama na nakatayo at nakahanda sa pag-atake. Nang walang ano-ano, napansin din namin ang manok na iyon na papasugod kay tatay. Mag-ingat ka! Aswang iyang kalaban mo! Sigaw pa ng aking ina. Nakatitig noon ng matalim ang aming ama doon sa malaking manok. Inihahanda niya ang kanyang itak at noong makalapit na iyon kay tatay, agad niyang tinaga iyon. Ngunit sa kasamaang palad, nakailag ang nilalang na iyon. Walang hiya, umalis ka rito dahil sakit lang ang mapapala mo. Sigaw pa ni tatay sa nilalang. Muli niyang inihanda ang kanyang itak. Kumahig ang manok na iyon sa lupa, ngunit laking gulat ng aking mga mata nang makita kong hindi pala totoong manok iyon, kung hindi isang taong punong-puno ng balahibo. Aswang tay! Bulalas ko sa aking ama. Pagkalapit ng nilalang sa aming ama, bigla niyang tinaga iyon sa bandang tagiliran. Nagawa namang tamaan ni tatay ang manok na iyon, kaya tumigil iyon saka napatitig kay tatay. Maging kami ay kinilabutan noong marinig namin ang parang pag-angil ng taong manok na iyon. Manok pero umaangil? Tanong ko sa aking sarili na dulot ng pagtataka at takot. Nakita kong umiling ang aking ama dahil parang wala lang sa manok na iyon ang sugat na kanyang natamo. Uli pa iyong umatake kay tatay kaya hinataw siya ulit nito ng matalas na itak. Tinamaan naman ang manok sa bandang leeg, subalit maging ang aking ama ay takang-taka dahil parang hindi tinatablan ang nilalang na iyon. Putik kang aswang ka, bakit hindi ka tinatablan sa itak? Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nakita ng aking ina ang mga pangyayari, kung kaya't dali-dali siyang bumaba ng bahay, dala-dala ang isang garapon ng asin. Mabilis niyang isinaboy ito sa nilalang. Tinamaan iyon sa bandang liig. Pagkasaboy ng asin ay biglang namaluktot ang liig ng manok at saka parang natigilan, tila parang nanghina. Maya-maya'y biglang yumuko ang nilalang. Nanlaki ang aming mga mata nang walang ano-ano'y bigla na lamang nagpalit ng anyo ang nilalang.
At sa isang pagkisap ng aming mga mata, biglang naging isang mabalahibong tao iyon. Batid naming hindi kami nagkamali dahil aswang nga ang manok na iyon. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, patuloy pa rin ang pagsaboy ng asin ng aking ina doon sa nilalang. Kasabay po noon ay ang walang tigil na pagtaga ng aking ama sa nilalang na ito. Umangil at umuungol lang iyon dahil sa sakit na at katakatakang hindi na iyon lumalaban sa kanila. Kung mahal mo ang buhay mo, umalis ka na rito, buwisit kang aswang ka. Saka huwag ka nang magpapakita pa. Dahil kung mananatili ka, talagang tutuluyan na kita. Galit na wika ng aking ama. Napatingin lang sa kanya ang nilalang at umangil lang. Maya-maya'y biglang tumakbo ito papalayo. Napaatras naman ang aking ina dahil sa takot din. Tumakbo papalayo ang nilalang at pumasok ito sa kakahuyan. Matapos ang mga kakilakilabot na senaryo ng gabing iyon, Kuya Bari, nagdesisyon ng aking ama na sarahan na lamang ang aming silong upang hindi na muling makabalik pa ang sinabing nilalang. Naglagay na rin siya ng mga pangontra upang tuluyang hindi na bumalik ang nasabing aswang. Takot na takot kaming dalawa ng aking kapatid ng gabing iyon at halos hindi po kami nakatulog. Ang aking ama naman ay nanatiling gising hanggang sa mag-umaga dahil nagbantay siya sa amin. Magmula po noong mangyari iyon, Kuya Bari, ay hindi na muling bumalik pa ang nilalang. Ngunit ang alaalang iniwan niya sa amin ay hindi ko po malilimutan. Magmula po noon, binantayan na kami ng aming ina at hindi na kami iniwan pa. Maging ang aking ama, Kuya Bari, ay laging maaga na kung umuwi at hindi na nagpapagabi sa kanyang trabaho. Magpahanggang ngayon po, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang nilalang na iyon, Kuya Bari. Akala ko po hindi totoo ang mga aswang, ngunit noong nakakita na ako ng harap-harapan ay naniwala na rin ako. Isang pangyayaring nagbigay sa akin ng trauma noong bata pa lang ako. Isang kakaibang nilalang na nagpanggap na isang alaga na manok doon sa aming silong. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. At maraming salamat po pala kung mababasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Eric. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.